member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 28 ng Oktubre, 2025. Gusto ko na mag-election. Na-advance Sa ulo ng ating ACS Balita, sabi ni Kaki ko, oy, eleksyon na. Price freeze sa basic goods, iniutos ng Pangulong Marcos hanggang matapos ang 2025. Rules of procedure sa pagla-livestream ng hearing ng ICI pinaplansya na. Diesel, may Nako 2 pisong taas presyo. Higit piso naman sa gasolina at kerosene. Police Colonel ng Northern Police District inaresto matapos ilabas sa detention cell ang isang preso. Panahon ng amihan, nagsimula na. At anak hinostage ng tatay, pinatay pa. Nako. Suspect todas din matapos mabaril ng mga pulis sa Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. tiniyak po ng Malacanang na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin bago at sa panahon ng Kapaskuhan. Kasunod ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na price freeze sa mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang 2025. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DTI, tutukan ang pagpapatupad ng Suggested Retail Price o SRP, partikular sa mga inaangkat na bigas at basic at prime commodities. Ang hakbang ng Pangulong Marcos ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng administrasyon na protektahan ang mga mamimili at pag-aanin ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Target ng Independent Commission for Infrastructure na matapos ang Rules of Procedure para sa live streaming bago ang susunod na pagdinig sa Nobyembre 11 o 12. Ayon kay Executive Director Attorney Brian Hosaka, isa sa mga isinasaalang-alang ng komisyon ay ang constitutional rights ng mga resource person. Git ni Hosaka, nais din nilang tiyakin na maiwasan ang trial by publicity at hindi ito magamit sa anumang political agenda. Sisiguruhin din anya ng komisyon na hindi makakaapekto ang pagla-livestream sa pangangalap ng impormasyon at mga testimonya. Well, as the chairperson mentioned, the integrity of the investigation is also paramount. So we will have to make sure that whatever the rules are with regard to live streaming, hindi maapektuhan yung pagkalap at pagkuha namin ng informasyon at saka ng mga testimonies from our resource persons. So titingnan namin lahat yan at ilalagay namin yan or makukonsidera namin yan sa pagiging rules of procedure for live streaming. Si Attorney Brian Hosaka ng ICI. Alas 6:08 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Umarangkada na ang big time oil price hike sa huling linggo ng Oktubre, ilang araw bago ang undas.
Batay sa anunsyo ng mga kumpanya na langis, may dagdag na 2 piso kada litro ang presyo ng diesel. 1.70 ang kerosene habang 1.20 ang gasolina. Ayon kay Energy Assistant Director Rodela Romero, sumipa ang presyo ng crudo sa world market dahil sa panibagong sanctions na ipinataw ni US President Donald Trump laban sa 2 Russian oil firms sa hangaring wakasan na ang digmaan sa Ukraine. Alas 6:09 ang ating oras. Masantos siya kabosanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Isang mataas na opisyal ng Northern Police District ang inaresto ng kanyang mga kabaro matapos matuklasang inilabas ang isang naarestong suspect mula sa detention facility ng District Special Operations Unit noong linggo. Natuklasan ang ginawa ng NPD official nang magsagawa ng inspeksyon sa detention facility ng DSOU, ang Regional Intelligence Unit ng NCR, upang alamin ang estado ng mga person under police custody. Sa accounting na ginawa ng mga PUPC o itong persons under police custody, nawawala ang 43 taong gulang na construction worker na suspect sa kasong homicide. Katwiran ng opisyal, inilabas niya ang preso para sa sinasagawang case build-up na isang labag sa batas. Aba. Naharap sa kasong kriminal at administratibong nasabing opisyal na may ranggong Lieutenant Colonel at hepe ng isang unit ng NPD. Alas 6:10 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. 15 taong gulang na batang lalaki ang nasawi matapos i-hostage ng kanyang sariling ama sa Dasmariñas City, Cavite. Ang biktima na dead on the spot dahil sa mga tinamong saksak sa katawan ay kinilala sa alias Kevin, habang ang hostage taker na si Linjun Borda, 37, ay napatay naman ng barilin ng mga responding pulis. Sa nasabing hostage drama, sugatan ng isa pang anak ng suspect na 7 taong gulang at isang Angeli Magbanwa na kapitbahay ng hostage taker. Lumitaw sa investigasyon na bago ang insidente, 2 araw ng balisa si Borda. Hindi makatulog at nagkukulong sa silid hanggang sa i-hostage ang 2 anak sa loob ng kanilang bahay at pagsasaksakin kahapon ng umaga. Nagawa pa nitong pumunta sa kapitbahay at nang makita si Magbanwa ay sinaksak din ito. Wala ang ina ng mga bata na nagtatrabaho sa katabing bayan nang mangyari ang krimen. Naburyong ito, kumbatsero. Na pangyayari. Hindi lang natin malaman kung ito ba nagdodroga. Oo, pero ito hindi daw makatulog, balisa. Nagkukulong sa silid. Hindi na sana makakuha tayo ng update dito, Mother. Sa ano ba yan? Kaso ba ng depression yan? Psychological o drugs? Marami na ngayong kumbatsero na hindi na alam kung paano haharapin ng mga problema sa buhay. Kapag ganun, tayo naman matik tayo kumbatsero. Meron tayong tinatakbuhan. Dapat ang talaga. Panalangin. Kapag tayo nalilito, kapag tayo ay nahihirapang magdesisyon, panalangin agad tayo. Yun ang number 1. Talaga. Pero kapag yung iba nating kabayan, yung tolerance level, kumbatsero, yung mababa ang pain tolerance. sabi nga, sa damdamin man o sa physical, kung ano-ano naiisip. Totoo yan. Nako. Nangyayari yan. Kawawa naman to. Isip-isipin mo, 5 years old. Bata, ano? Tapos pati yung isa pa niyang anak, 7 years old, sinaktan din niya. Ay, nako buhay. Alas 6:12, 6:12, Engineer Tony Langgel, 6:12 ng umaga. Inaasahan ang mas malamig na panahon sa mga susunod na araw habang unti-unting nararamdaman ang simoy ng Kapaskuhan. Aba, si Mother talaga Amihan na ito. Ito ay makaraang nakakasakit ngayon Kaya nga. Ito ay makaraang opisyal ng ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng Northeast Monsoon o Amihan Season, hudyat ng mas malamig na panahon na kadalasang nararamdaman tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Ibinatay ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan sa meteorological patterns na nagpapakita na lumakas ang high pressure area sa East Asia at nagresulta ng paglakas ng northeasterly winds sa dulo
sulong bahagi ng Northern Luzon. Bukod dito, naobserbahan din ng Pag-asa ang pagtaas ng atmospheric pressure at paglamig ng paligid. Dahil sa bagong development na ito, inaasahang magiging dominant ang amihan sa malaking bahagi ng bansa na magdadala ng malamig na temperatura. Malamig ang simoy ng hangin, para bang may bagyong darating. Parang pangmahal na araw yata yung tono. Alas 6:14 ng umaga, susunod! Ito boy! Meron palang dagdag toll. Toll rate dyan sa Cavitex, Mother. Pambira naman. Parang sinadya yung mag-uuwi ay mga tao. Dagdag gasolina, dagdag presyo ng krudo, tapos pati toll rate. Pambira. Sabay-sabay. Wala kaming katakas-takas dyan. Ay, ano pa? Meron na raw kongresistang humihiling na tanggalin na sa kanila ang mga proyekto. Aba, magaling. Bago yan. Magaling. Sino yan? Sino yan? Yan. At iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:14 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Pansamantala po muna nating pinuputol ang balitang ito para bigyan daan ang isang pagbati mula sa inabot ni Don Carlos. Ito Si pong Don pagbati Carlos. na inabot dito. Si Don Carlos ba'y kaano-ano ni Don Celso? Ang gusto ko ngang malaman, kumbachero, kung kaano-ano siya ni Carlos Machunaga. Ito po ang inabot ni Don Carlos, isang pagbati kay Senator Alan Peter Cayetano ng happy birthday today. Aba, tinan mo nga naman. Happy birthday today, Senator Alan Peter Cayetano. Happy birthday. Wala ba tayong balot dyan? Yun. Yung itlog na maalat galing sa pateros, ay napakasarap. Iba yung kapag nagmamanti-mantika yung pula. Grabe. Paano kaya nila nagagawa yun? Tsaka yung halimbawa, isang tray, lahat na yun pare-pareho puro ng ganon. ibang klase. Tsaka yung yun nga iklog na dalawang pula. Dalawa pula. Yan na matindi, no? Hindi basag ang pula. Hindi basag. Dalawa Pula. Pero naikwento ko na sa iyo, kumbachero, kung gaanong pagkabalisa ang inaabot ng manok na nangingiklog ng dalawang pula. Mahahabag ka daw talaga. Sasabihin mo, ayoko nang kumain ng itlog na dalawang pula. Ano ba yun? Talagang pinilit ng may-ari ng manok na mangitlog ng dalawang pula ang kanyang manok? Parang masamang amoy. Masamang ganun may pala yun. Ganun pala. Parang torture pala yun. Parang torture talaga. Kailangang mangitlog ka ng dalawang pula. Parang ganun, kumbachero. At kung hindi, tinola kita. Ano ba gagawin mo? Mamimili ka ngayon. Talaga, iire ka ng iire. Ng malaking iklog. Sabi naman ni Raymond Dadpaas, birthday din ni Senator Lito Lapid noong October 25. Ayun. Wala ba tayong kabayo dyan? Wala ba tayong libreng kabayo dyan? Pinuno, Supremo. Happy birthday. Tatahitahimik kayo, ha? Naalala ko, nabanggit mo, kumbachero, yung itlog na dalawa ang pula, no? Nung isang araw, pag uwi ko sa bahay, ba't baka ako naparaming itlog dito? Itlog na malilinggetong na gano'n. Maliliit naman. Maliliit lang na gano'n, na kulay medyo brownish.
Sabi niya, Native. Nabeberat ho yata ring inahin dito Oo. Kung saan-saan ka nangingiklog kasi meron mga alaga doon na manok kung saan-saan lang nandun. Nabeberat daw kung saan-saan daw nangingiklog. Kaya ginawa daw nito si Alvin Lansaca, pinagkukuha na lang at lalong mabeberat yun. Kaya naberat yun. May kumuha ng unang itlog niya. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya nga nung sabi ko, Alvin, ano ba nangyayari? Sinisinok. Nagkabistuhan kagad. Mother, paabot na nga yung toll rate dyan, yung item sa toll rate sa Calax. Alas 6:21 na ng umaga, doon po sa mga nang-uumit ng iklog ng kapitbahay nila dyan. Ay, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo, nakakaberat po yan. Kawawa naman yung inahin. Hanap ng hanap doon sa kanyang manok, sa kanyang magiging sisiw. Ganon ang mabuting inahin. Diba? Hinahanap ang nawawalang iklog. Isip-isipin mong... Yung pala, binahog na sa kanin ng isang magnanakaw ng iklog. Isip-isipin, 6 na pong araw ng mahalimhim, hindi napipisa. At itlog siya ng itlog, laging nawawala. Talaga mabeberot yun. Talaga naman, alam mo yung nagagawin. Alas 6:21 na ng umaga, epektibo na po ngayong araw, October 28, ang taas singil sa toll fee sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ayon sa Toll Regulatory Board, sa R1 Expressway o mula Seaside hanggang sa Pote, tataas sa 39 pesos ang singil sa Class 1 vehicles. Sa Class 2 daw po 78 at sa Class 3, mga truck na to, 117. Doon naman po sa Extension Segment 4 o mula sa Pote hanggang Kawit ay tataas ang toll sa 88 para sa Class 1 vehicle, 176 sa Class 2 at 246 sa Class 3. Bahagi daw po ito ng inaprobahang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority noong 2020 at 2023. Samantala, mananatili naman sa dati sa loob ng 70 araw ang sinisingil sa mga public utility vehicles at sa agricultural trucks na daraan sa Cavitex. Mismong mga kongresista na ang humihiling na tanggalin na sa kanilang distrito ang mga proyekto na pare-pareho lamang at paulit-ulit na pinopondohan. Ayun. Yun naman pala. Yun na. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sumulat sa kanila sina Batangas 3rd District Representative King Colyantes at Iloilo 4th District Representative Virginel Biron matapos masilip na may mga isinisingit na proyekto sa kanilang distrito nang hindi nila nalalaman. Congressman Colyantes nag-reach out sa amin, sabi niya itong 3 project doble to, duplicates. So sabi niya sa Committee on Finance, yan. We have Mr. Chairman, we have also received the same letter from Congressman Colyantes from Batangas. We have also received a similar letter from Congressman Biron of Iloilo, also saying na hindi niya alam yung proyektong yan, so pwedeng pakitanggal na lang. Ayun. Ito yung mga parking, mga pinapark na hindi nagpapaalam. Hindi nagpapaalam. Buti nga, walang tow truck dyan Kaya nga sa bagay, kung magpapark ka sa parking ng paradahan ng may paradahan, hindi ka talaga magpapaalam. Talaga. Hindi ka makakaparada ron kapag magpapaalam ka. Mismo. Hindi papayag yung mga yun. Gagamitin ko yan gagamitin ko yan. Ba't ka dyan napaparada? Ayan. Akala ko naman, ayaw na nilang magkaroon ng mga silang mag-identify ng mga projects o sa kanila sa mga kongresista padadaanin. Akala ko naman napahanga talaga ako. Kaya nga yun nga hinihintay natin sa gitna nitong kontrobersya sa pondo na ito sa flood control. Wala pa man lang mambabatas diyan, senador o kongresista na magdedeklarang itigil na natin ito. Wag na tayo magturo. Wag na tayo magturo. Wag nang dumaan sa atin ang mga proyektong 'yan. Wala na kaming kaibigang kontraktor. Wala na kaming i-endorse yung kontraktor. Ang tanong siguro itatanong ng iba, pwede ba 'yon? Pwede bang baka naman paano naman yung mga constituents ng mga 'yan? Nako.
Oo. Huwag kayong maniwala doon. Kaya papaniwala doon. Dahil pwede namang talagang wag nang dumaan sa mga mambabatas. Hindi lang natin sinasabing senador o congressman. Pwede namang hindi na talaga dumaan eh. Diba? Pwede na. Lalo ngayon, ang budget process, kumbachero, ay sinisikap nilang maging transparent. Itong budget na yan, di ibig sabihin, maging equitable ang distribution ng resources ng gobyerno. Dapat ganun. Dapat ganun talaga. So hindi na kailangan si congressman o si senator para magbanggit ng mga proyekto. Hindi na. Kaya nga, wala pa man lang tatayo diyan sa Kongreso o sa Senado. Parang nasasabing itigil na natin ito. Alang-alang sa bayan. Di ba? Parang ang katumbas ng kumbachero, ang translation. Ayoko na maging congressman. Ganun ba ibig sabihin? Ganun na ibig sabihin nun, kumbachero. Total, sinimulan ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang, tawag doon, SONA, na mahiya naman kayo. Hindi kaya pwedeng si Congressman Sandro Marcos mismo magsabi naman, itigil na natin ito. Na pagturo-turo ng mga project. Pagturo-turo ng mga project. Congressman Sandro, yung suportahan mo yung sinimula ng tatay mo. Totoo yun. Kasi kumbachero, alam mo ba ngayon ang pero sa atin kung pagkakalat to. Hindi, wala naman nakakarinig. Tayo lang to. Mother baka kayo pagkalit mo. Alam mo ba, baka magtampo si Speaker Boji D. Na ang nagpapatakbo pala ngayon sa Congress, si former Speaker Martin Romualdez pa rin. Ha? Panginoon, alam mo ba? Tanong mo kay Deputy Speaker JJ Suarez. Ba't ganon? Ba't nagkaganon? Kaya nga kaya kung ako kay Speaker Boji, bibitawan ko na yan. Kayo na lang, ginagawa nyo lang kung tawa-tawahan dito. Inilagay nyo lang ba ako dito para maging takot-tauhan? Yun nga. Pero huwag mong pagkakalat yan. Sa atin lang yan. Secret lang yan. Sikreto lang yan. Secret lang natin yan. Yun nga, Speaker Boji D. Kung ginagawa lang po kayong tao-tauhan dyan, na ang tanging nyo lang kayang palitan yung chairman ng Committee on Reforestation at yung yung Secretary General. Secretary General, kung yun lang po ang kayang ibigay sa inyo dyan, bitawan nyo na po yan. At nagmumukha lang po kayong walang silbi po dyan. Kaawa-awa po kayo dyan. Pero kung sasabihin sa inyong bibigyan kayo ng free hand, tanggalin nyo lahat ng Deputy Speaker, kunin nyo ang Committee on Accounts, at reshufflein nyo ang lahat ng mga committee chairman dyan. Kayo ang mamili ng mga mapagkakatiwalaan ninyo para malinis ng gusto yung Kamara. Pero kung hindi po Congressman Boji D, bitawan nyo na po yan. At pinagtatawanan lang po kayo ng kapwa nyo congressman. Dahil ang sabi po nila, ang leader pa rin nila si Romualdez, si Martin Romualdez. Dahil yun pa rin ang nasusunod. At kung medyo nahihiya naman kayo na bitawan ka agad yan dahil kalalagay pa lang ninyo, kayo na. Kung ayaw din ni Sandro Marcos na sabihin tigilan natin itong mga proyekto na to, kayo na mismo ang magsabi na itigilan natin ang mga proyektong ito alang-alang sa bayan. Translation. Magre-resign na kami bilang congressman. Magre-resign na ako bilang speaker. Alas 6:28 na po ng umaga. Lusot na sa Senate Committee on Finance ang 625.78 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Kalakip nito ang kondisyon na ibinigay ng komite sa DPWH na maibigay muna ang mga hinihinging dokumento kaugnay sa mga tinukoy na red flags sa ilang proyekto ng ahensya. Tiniyak naman ni DPWH sa Secretary Vince Dizon na isusumite nila ang karagdagang detalye at mga dokumento hanggang sa Biyernes, October 31. Kinumpirma ng Senate Electoral Tribunal na may nakabinbin pang kaso laban kay Senator Erwin Tulfo kaugnay ng issue ng citizenship nito. Ha? Meron pa pala nito. Kala ko na ayos na ito eh. Ayon sa SET, isinampa ng disbarred lawyer na si Bertini Toto Causing ang co-warrant of petition laban kay Tulfo noong July 15, 2025 na kumukwestiyon sa pagiging kwalipikado nito bilang senador. Matatanda ang dati na rin nagsampa si Causing ng disqualification case laban kay Tulfo noong panahon ng kampanya dahil sa libel conviction, citizenship, political dynasty
and academic qualifications. Gayunman, ibinasura ito ng COMELEC dahil sa teknikalidad. Ayon sa SET, nasa proseso pa ng paunang pagdinig ang kaso habang pinamumunuan ang tribunal ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen kasama ang ilang maestrado at senador. Sinabi naman ni Tulfo na handa siyang harapin ang naturang reklamo. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabernal. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ginamit ng Pangulong Bongbong Marcos ang ASEAN Summit para punahin ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Mistulang nagsumbong si Bongbong. Aba. Meron palang gano'n, ano? Mistulang nagsumbong si Bongbong Marcos sa mga lider na dumalo sa 47th ASEAN Summit, partikular sa mga kaalyadong bansa ang US at Japan, kaugnay ng kinakaharap na harassment at panggigipit sa pwersa ng Pilipinas sa loob ng teritoryo. Sa kanyang talumpati sa 13th ASEAN-US Summit, nagpahayag ng pagbabahala si PBBM sa mga mapanganib na maniobra ng mga barko ng China at marahas na aksyon na nakakasagabal sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, isang bahagi ng South China Sea sa loob ng 370-km exclusive economic zone ng bansa. Tinukoy din ng Pangulo ang pilit na pag-aangkin ng Beijing sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan nagtatangka na gawin itong nature reserve na isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas, kasama ng karapatang mangisda ng mga Pilipino na ginagarantiyahan ng pandaigdigang batas. Hi. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Na-monitor niyo po ba yung pa-isa-isang release ng mga opisyal ng pamahalaan, especially ng mga politiko natin, ng kanilang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth?
Katulad sa Senado ngayon, meron daw pong siyam pang mga senador ang naglabas ng kanilang salin. Ang una dyan si Senator Risa Ontiveros Ganun diba? ba? Siya ba nauna? Tapos si Very Senate good. President Tito Soto at iba pa. Ito, si Senator Kiko Pangilinan naglabas na rin. Senator Ping Lacson, Mig Subiri, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Lito Lapid, Loren Ligarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at nauna na rin si Senator Raffy Tulfo. Tingnan mo nga naman kinakailangan pa palang dumating ang isang Boying Rimulya bilang ombudsman para ilabas ng mga mambabatas ang kanilang salin. Wala namang pumipigil sa kanilang maglabas ng salin Wala naman. Ang kung binabawalan dati, ang hinigpitan dati, yung access ng publiko o ng ibang tao o ng mga journalist sa salin ng isang politiko. Pero kapag ikaw, kung hihingin mo pa sa, halimbawa, sa ombudsman o kaya sa office of the president at iba pa. Kung sino man ang may hawak, kung sino ahensya may hawak ng mga salin na yan. Pero kung ikaw na opisyal ng gobyerno na gusto mong ilantad ang iyong salin, kahit noon pa, walang pumipigil. Walang pumipigil. Kaya nga matatawa ka na para bagang ang nasisisi ngayon si ombudsman dating ombudsman Samuel Martires hindi tuloy nawalaan niya ng access sa salin ng mga opisyal ng gobyerno dahil dito kay Ombudsman Samuel Martires. Walang pumipigil sa inyo kung ikaw ay opisyal ng gobyerno at ilantad mo yung salin mo. Wala mang sarili mo yan sarili mo yan kung gusto mo ilantad. Wala. Halimbawa mismo si Ombudsman Boying Rimulya. Pag-upo niya, eto yung salin ko, labas siya sa publiko. Wala siyang nalalabag na batas doon. Wala. Ngayon kasi para ba salamat naman at andyan na si Boying. Lalabas na natin. Pwede na nating ilabas ang napakatagal na nating gustong gawin. Wag kami. Wag kami, sabi nga ng mga bata, wag kami. Don't me. Don't us. Yan na sinasabi natin. Saka ang susunod na tanong, kumbachero, yung bang mga inilalabas yung salin na ito ay ito ba totoo? Napanood ko kasi interview kay Ombudsman Samuel Martires ni Pinky Web kagabi. Habang papunta ako dito, pinapanood ko. Meron palang statement si Senator Kiko Pangilinan na sabi niya, ang dapat na ilabas salin nitong si Ombudsman Martires. Sabi ni Ombudsman Martires, wala namang masama doon. Ilalabas daw niya. Yung statement na ilabas yung salin ko, ayos lang naman yun. At yung salin ko, nandun talaga yung aking deklarasyon ko, pati sa may bahay ko. At kaya lang, yung anyang tono ng pananalita niya, parang may ninakaw ako parang may ninakaw. Ganun nga. Parang may ninakaw ako biglang sumagot yung matanda. Sabi ba naman niya, siya ba? 23 million lang ba talaga ang asset niya? Ba't di niya sinama yung asset ng asawa niya? Gumanon. Gumanon ang matanda. Matanda. Sabi ko, mukhang kahit... Hawakan mo nga sa tenga. Kahit retired na si Ombudsman. Si Uncle Sam. Si Uncle Sam willing pang makipagbasag ulo Ay, nako. Hindi, syempre, kapag ikaw kinakante, kailangan you hit back. Diba? Hit back. Kailangan sumalag ka rin and hit back. Ayun. Parang sinalag niya sabay ng counter punch. Matindi. Pero it makes sense kung bachero yung sinasabi niya na dapat naman talaga, 'di ba, kasama 'yon? Tinanong ni bakit ba kasi kayo naisipan yung maglabas ng policy diyan sa salin? Ganito yan, sabi. Sabi ni Uncle Sam. Noon kang nag-retired ako sa Supreme Court, hiningi ng media yung aking exit salin. Tapos yung parang entry salin niya nung na-appoint siyang ombudsman. So may pagitan daw yun na 5 months.
Tinira nga niya yung Philippine Star eh. Sabi nga niya itong Philippine Star, alam mo ba ang nilagay? Ombudsman, Richard by ganito in 5 months. In 5 months. Di masama loob niya ron. Bakit anya ganun ang pagkaka-spin ng media? Para kang nagnakaw ako sa loob ng 5 buwan, yumaman ako ng ganito. Parang ganun daw dating. Ganun din naman talaga dating lalo sa ordinaryo tao. Hindi man lang at sa isang journalist, ganun din talaga magiging dating. Kasi parang plus minus at saka difference lang yan eh. Tama, diba? Ang dali-dali lang naman nun. Ang sabi nung matanda, Lolo Samuel Martires, matanda na tatawag na. Sabi nung matanda, syempre nung nag-retire ako, nakuha ko na yung pension ko. Ayun, Nakuha ko na yung pension ko. Tapos may advance pa yun, 5 taong pension, ilalagay ko. Dideclare ako na. Tapos para bagang ang dating nagnakaw ako. Winewe po na nila yung... so yung sinabing he was richer by ganito in 5 months, minasama ni Uncle Sam. Minasama ni Uncle Sam. Para bagang ang dating sa kanya, parang nagnakaw siya. Nagnakaw ito. 5 buwan lang. Yumaman na. Pero pag tiningnan mo naman, sa istorya, pag tiningnan mo, kung nakadeklarado na, yun nga ay, anong tawag doon? Yung retirement pay niya. And advance retirement pay, magkakaliwanagan. Yun ang sumamaloob na. Kaya sumamaloob. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Parang ganun. Kaya pala nagkaroon ng ganun. May hugot pala si Uncle Sam. Kaya lang, Uncle Sam, ang nangyari niyan, ayun, pati yung talagang mga ibang... dapat na mabusisi. Ayan. Dahil sila yung mga magnanakaw. May mga itinatago, nakapagtago ng gusto. Sila nakapagtago ng gusto. At ito nga ngayong mga mamabatas natin na nagsasabing, "Hay, salamat." Hay, salamat. Pwede na nating ilabas ang salin natin. Pinagloloko tayo nitong mga ito eh. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Nakakita na ba kayo ng bahay na may golf course? Meron totoo. Nakakita na ako diyan. Pero hindi bahay sa loob. Sa loob ng bahay may golf. Nakakita na ako niyan. Yung screen na gano'n. Screen. Hindi. Tapos isasaksak mo lang sa kuryente, makakapag-golf ka na. Ito hindi. Ano ba yan? Ito kumbachero, yung mansion niya, ang bakuran, may golf course. May golf course. Talagang mapapaka... 18 holes ba yan? 18 holes? Hindi. Alam mo naman, hindi man ako nag-golf. Pero sabi ko, maganda sugahan ng kalabaw to. Anyway, mamaya meron po tayo makakausap na baka naman ang lupain niyan tulad ng lupain ng mga ni John Dutton tsaka ni Spencer Dutton sa Montana sa Yellowstone. Ganun kalawak. At nasa gitna yung kanilang bahay. Itong taong to kumbachero, itong binabanggit natin na to, congressman. Pilipino yan. Pilipino to, congressman. At alam mo ba to, bago naging congressman, barangay chairman. Magaling. Kaya merong isang babae, sabi, this girl is on fire. This girl is on fire. Kaya sabi niya, hindi pwede yan. Napapukpok din sa lamesa. Napapukpok din. Napainom nga ng, ewan ko, kape ba yung iniinom niya? Napainom tuloy. Anyway, makakausap po natin yung nagsampa ng kaso dito kay Contractor. Congressman, contractor na naging congressman. Pero itong... first termer ba yan? Parang, hindi, tanong natin doon sa nag-file ng tsaka ito kaso. ba party list o ang dami kasi ngayon party list ang dinaanan ng mga contractor. Hindi to district talaga. District talaga to, kumbachero. At saka ito, kaya ngayon pa lang, hindi pa natin gusto natin sabihin na natutuwa tayo sa ginawa nung aling ito sapagkat hindi lang siya boka. Hindi lang siya nagsalita, hindi lang niya binatikos. Ginawa niya yung tamang aksyon. Nagsampa siya ng kaso para managot sa batas yung kanyang sa palagay niya opisyal ng gobyerno na gumawa ng katampalasanan. So hindi lang yan aligasyon, hindi lamang boka o pag-atake, kundi siya ay umaksyon
ngayon. Ayan, mamaya po ipapakilala po namin sa inyo kung sino po itong babaeng ito na Kailan ba yan? Hanggang bukas ba yan? hindi mga sa Martes. Ipapakilala po natin. Hindi naman siya mainipin. Hindi naman. Hindi naman siya siguro. mainipin. Magko-commercial lang po kami, madam, at nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang ating talakayan. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Shap Kauhun. 11 minutes bago ang alas 7 na umaga. Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, 6 na minuto na lang bago mag alas 7 na umaga. May makakausap tayo. This girl is on fire. Get back! Girl is on fire. She's walking. Ayan, nakakatakot kalaban to. Nag-aapoy. Nag-aapoy. Kausapin po natin ang isang babaeng matapang, walang inuurungan, ang tagapamuno ng United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC. Aba, talagang uupakan ka nito. pala talaga ano? Si Binibining Pyra Lucas, Madam Pyra, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning sa inyong lahat. Magandang morning sa inyong tagapakinig at panood. Opo. Ka Jerry Baha and Katunying. Narinig nyo ba yung intro namin? Ayos ba? Ayos ba yung aming intro sa inyo? Opo, kayo ba hindi natatakot dito sa pinagagagawa ninyo na ang inyong mga binabangga ay hindi naman basta-basta? Bakit tayo matatakot? Pinapasahod lang natin sila. Tumpak. Tama, oo. Okay, nung isang araw, kayo po ay naghain ng kaso, hindi basta-basta na kaso, plunder pa, plunder, ano pa itong kasong i-file ninyo laban kay Congressman Noel Rivera ng 3rd District ng Tarlac? Yun nga po, plunder. Republic Act number 3019, anti-graft. Marami ito, isang criminal and administrative. So, at hinihingi din namin ang agarang suspension sa kanya at sa asawa niya at saka kay Engineer Neil Parala. Oo, immediate, parang preventive suspension, gano'n, ano? Yes po. Opo. Okay, ano po ang pinakalundo, ika nga, ng inyong sinampang kaso? Bakit po kayo hindi lang nyo binatikos, kundi sinampahan pa siya ng kaso sa ombudsman? At pinomonitor ko itong si Congressman mula noong 2022. Opo. Actually, Katunying, isa lang ito sa mga kasong isasampa sa kanya. Magdadagdag pa kami sa supplement. Plus, meron pang iba na gusto ko Senate ang mag-imbestiga. Kasabwat niya yung itong mga political dynasty dito sa Tarlac. Mga YAP. So, mga NPC ito. So, sila ang may control sa buong Tarlac. Matagal na silang nagnanakaw. Matagal. Okay, puntahan po muna natin. Mag-zero in muna tayo dito kay Congressman Bong Rivera. Tama po ba yung intro namin? Siya po ay isang barangay chairman dati? Yes, isa siyang barangay chairman. Then, noong 2022, umakyat siya bilang congressman. And alam ko bakit, anong dahilan, bakit nakaakyat siya bilang congressman. Pero bago ho siya naging chairman, barangay chairman, ano po siya dati? Anong nasa private sector? Ano ba siyang, anong negosyo ho siya involved? Dati siyang cutter sa isang factory diyan sa Valenzuela. Mananahi. Tapos? And then dahil naka-connect sa mga YAP, so isa siya sa pinagkatiwalaan. I do believe he is a bagman. Bagman Nino. Bagman sa quarry ng mga YAP.
Tapos siya ho ba'y naging ano na sa business ng construction o naging contractor ho ba siya by that time before Yes, entering politics? Yes, during his kapitan, naging contractor siya. Tinatag niya yung 3G. Kasi magkakakampiyan sina Noel Rivera, dati siyang Noel Villanueva, dati siyang congressman. Nung congressman si Noel Villanueva, yung mayor ngayon, ay naging contractor naman. Ginawa niyang contractor itong si Congressman Bong Rivera while kapitan siya. So parang ang lahat dito, pagdating sa negosyo, hawak lang nila. NPC lang ang may hawak. Opo. Okay, so para din po maintindihan namin at ng lahat bakit marami kayong nalalaman tungkol dito kay Congressman Noel Rivera. Kayo po ba'y taga dyan mismo sa district niya ni Congressman Noel Rivera? At ano po ba ang background ninyo, Ma'am Pyra? Kayo po ba'y dating galing din sa gobyerno? Kasi tinitingnan ko dito sa Google o kaya dito sa ChatGPT na tinuro sa akin ni Kumbatsero kung paano gamitin. And sabi ho rito, she is described as an anti-corruption crusader. Ganun ang pag-aano sa inyo. Inilalarawan po kayo na talagang lumalaban sa katiwalian, who has been involved in public complaints, civic organizations, and legal cases. Sige nga po, Ma'am Pyra. Yes po, I'm an advocate. In fact, namatayan na ako ng anak dahil sa laban ko sa korupsyon, sa drugs. So, napagkamalan na yung anak ko ay ako kasi dahil sinakyan niya yung sasakyan ko that time. So, siya yung na-ambush. So, they think pag ako'y kanilang pinatay, ako ay mananahimik na. But no, kailangan tuloy-tuloy ako kasi yun ang gusto ng aking anak. Kinuha niya, iniligtas niya ako para maipagpatuloy ko ang aking advocacy laban sa korupsyon, drugs, at kung anumang criminality. Opo. Kayo po'y residente ng Tarlac, 3rd District mismo? I am a voter of District 3. Okay. Taga Tarlac talaga. Kapampangan po ba kayo? Kapampangan ko po, Katunying. Kapampangan po. Opo. Meron po kaming ipinapakita dito na bukid. Bukid yata ito. Bukid Baton. Parang bukid eh. Ito po ba sinubmit nyo rin sa ombudsman? Yes, Katunying, sinubmit ko po yan. Yung 7 hectares property na merong 4 na mansyon at merong golf range sa loob at may function hall. Apat na mansyon, tapos may golf range. Golf range. Opo. At saka function hall. Para itong driving range. Driving range, ganun po. Yes, driving range. Driving range ng nag-golf. Pasensya na kayo, hindi kasi ikaw ba kumbatsero, nag-golf ko ba? Dati, nakapag-golf ako. Driving range nga. Driving range. So, 7 hektarya po ito? Yes, 7.1 hectare. Opo. Ito po ay kaninong property? Property po yan ni Congressman Bong Rivera. Opo. Sa pag-iimbestiga niyo po ba, kailan po niya ito na-acquire? Yan po pagkapanalo niya ng 2022 Congressman. Congressman na po siya. Okay. Puntahan po Yes, natin. pagkapanalo po niya pinagawa yan. Pinagawa na po ang balita ko galing sa mga contractor. Oo. Okay. Meron po kayong binabanggit doon sa final yung kaso na kontrata na pinasok ng kumpanya ni Congressman Rivera itong Tarlac 3G Construction and Development Corporation, na ang kontrata po ay nagkakahalaga ng 141.49 million at may petsang February 20, 2024, Public Works project po ito. Tama po ba itong nakikita ko na siya po yung nakapirma mismo sa kontrata? Hindi man lang siya nag-divest, hindi siya nahiya. Tama po, Katunying, kasi pirma po niya yan. Siya yung pumipirma. Sa lahat ng kontratang nakuha niya sa gobyerno, siya talaga ang pumipirma. Hindi niya pwedeng i-deny.
Yung ibang congressman nagda-divest, 'di ba? Yung kahit naman yung divest, alam naman nating divestment kalokohan lang 'yan Sila pa rin naman. Pero ito, hindi talaga nag-divest. Siya mismo pumipirma sa government contract Kahit na si congressman na. Yes, siya po talaga. Grabe to, no? Iba to, iba pala si congressman, kakaiba. Baka hindi niya alam na bawal 'yon. Hindi siya na-advisean ni Mayor Noel Villanueva. Hindi, Mother, pwede bang pakita natin to? Pwede nating pakita. Kung Bachero, tanungin mo nga muna siya at pumuntahan ko lang si Mother doon sa ito kasi yung document Ito. Papadala ko lang kay Mother itong yung pirma ni Kong. So ito hong ipinapakita nating 7.1 hectare na ito. Sa pagkakaalam nyo, bukod do sa mansyon at sa driving range, ano pa hong nandyan? Ano pa hong laman yan? Yung 4 nilang mansyon, tigi-isa, yung mga anak niya, tiniran niya din yan. Actually, may mga bahay na sila, may mga mansyon na dati. Malaki din. It was sitting in a 1 hectare property, malapit din, same barangay. Okay. Pero nung mansion din yun, mga mansion din. Pero pagkapanalo ng 2022, bigla nagpatayo siya uli ng mas malaking mansion. Yan nga po, yung 7.1 hectares at 4 ang mansion. Tig-isa-isa sila ng mga anak with function hall and driving range. Pero matagal na hong nasa kanila yung property bago pa pinatayuan. Yung property, to be honest with you, magtataka ka, ang dami property niyan. My God. Saan galing? Kung pagtutugmain mo yung sweldo niya bilang kapitan at bilang congressman, yung mga accumulated assets nila, hindi nila pwedeng ibangga dun sa mga income nila. Hindi. Ayun. Sa SALN siguro. May nakita nyo ba yung kopya ng kanyang SALN, Madam Pyra? Actually, ni-request ko na po sa House of Representatives. Binigay po ba? Wala pa pong binibigay, pero ibibigay daw po. Oo. So, ito po, papakita po namin na dito po sa telebisyon, yung pong kontrata na nakuha nung yung pinirmahan mismo ni Congressman. Ito pala, Kumbachero, ay para sa construction ng Esitex Luisita Access Road. Yes. Distrito po ba niya to? Yes po. Part ng district niya. Distrito niya mismo. Sure ba kayo na distrito niya to? Yes po. Marami po siyang nakuhang project sa distrito niya. Teka muna. Yung mga teka po muna, Ma'am Pyra. Siya po yung congressman. Siya po ang nagpapababa, malamang siya nagpapababa ng pondo diyan. Siya yung proponent. Siya proponent. Tapos siya din ang contractor. Sus Mariano Kaindo. Hindi naman to sa Hulo-Sulu, hindi to sa Tawi-Tawi, diyan lang to sa Tarlac Ilang tumbling lang Maynila na to. Ganun siya kagarapan. Hindi, malala ito, Kumbachero, kung totoo po itong inyong sinasabi na ito. Ilan po yung mga projects na siya rin ang contractor, na siya rin po ang proponent? Actually, to be honest with you, yung dokumentong una naming nag-gathered, pero may nag-gathered uli kami, 13 documents, 13 contracts worth 590 plus million. Pero ang kabuuan niyan is 2.3 billion sa 3G company pa lang. 2.3 billion for what period po ito? 2022 to 2025. So in a span of 3 years, nakakuha ng 2.3 billion yung pong district niya. Yung contract, yung kumpanya na to. Ang yung Tarlac 3G Construction Corporation, kung saan siya yung general manager. Yes po. Ano pong mga klaseng mga projects yan, ma'am? Meron bang mga flood control din dyan?
Yes po, may flood control. May mga daan, may mga school building, merong mga health center. Iba-iba naman po. Pero Lahat ng may mga klase. flood control po. Ito pong sample na kontrata na pinapakita po natin dito, yung mga pirma po sa gilid, yung isa po dyan ay kay Congressman Noel Rivera as alleged by Ma'am Pyra. Ito pong document na to is authenticated hindi po kami nagkakamali dito. Naka-attach po ito sa inyong final na kaso. Galing po mismo yan sa DPWH website. Sa website mismo dahil pwede nga pala itong i-download from DPWH website, ano? Yes po, masisilip naman po natin. So, sa pag-aaral po ng inyong abogado, this will fall under plunder? Yes po, plunder. Pag ikaw ay kumita ng more than 50 million sa mga nakuha mong project, yun po ay matik na plunder. Kasi unang-una po, hindi po pwedeng siya yung kumuha ng kontrata dahil siya ay sitting congressman. Tama po. Opo. Okay, so ano na pong mga naging bukod sa research at paglalabas ng mga ebidensyang yan, Ma'am Pyra, ano na po na mga naging action o hakbang ninyo against Congressman Rivera? Magsasampa po kami ng supplemental dun sa mga nag-gathered uli naming mga dokumento. Plus, meron po akong kinakasang kaso na gusto ko sa Senate investigation ito mangyayari. Hindi ko pa po sinama yung ibang mga anomalya nila. Pero sa the same district po, sa buong Pilipinas, kailangan Senate. I don't see na Congress ay mag-iimbestiga dahil kamukha nila itong congressman. So it must be the Senate ang mag-imbestiga sa malawakang corruption ng buong partidong NPC dito sa Tarlac. Buong Tarlac po ang target ninyo dito, Mama. Hindi lang si Congressman Noel hindi lang 3rd district Rivera, opo. 1st district, 2nd district, 3rd district. At lahat sila kumikita sa illegal. Plus, sasabihin ko po sa inyo, talamak sila sa land grabbing. Okay, kayo mismo ay taga Tarlac, kaya alam na alam ninyo yan at may kumbaga may authority siya. At kung magfa-file kayo, may na-file na ho kayo na kaso sa husgado? Ito pa lang po, pero yung mga dokumento regarding land grabbing, dinala ko po sa Senate. Sa Senate. Pero sa Ombudsman Gusto ko po Senate. Opo. Sa Ombudsman po, may plano ba kayong mag-file, magsampa ng kaso laban dyan? Nakafocus po kami dito sa kanyang plunder, criminal administrative. Magsusupplemental po kami. And then, yung pong hinihingi namin ng mga farmers na regarding sa talamak nilang land grabbing, dahil documented po kasabot nila ang DAR. Kasabot po nila ang DAR, Imagine, nakatitulo sa mga magsasaka. Pupunta sa kanila. Hindi man sila nagsaka. Meron ba kayong request doon sa Ombudsman? Di ba nag-file kayo ng criminal and administrative case against Congressman Noel Rivera? Meron ba kayong kaakibat na request ng lifestyle check doon? Kasama na ba yon? Yes po, sinama namin yung lifestyle check. At i-freeze ang kanilang mga bank accounts, assets. Opo. Teka muna, nabanggit ninyo ang DAR? May kasapakat ka ninyo sa DAR? Hawak po nila ang DAR dito sa Tarlac. Kaya naililipat o naiko-convert ang mga lupain nakukuha mula sa mga magsasaka? Yes po. From magsasaka, buburahin ng DAR ang mga pangalan. Mabibigla ka, nakapangalan na sa mga YAP. Yan sa Tarlac 3G. Gagawa sila ng peking decision, kasabwat ang darab. Malawak pala itong... Nung walang kaalam-alam ang farmers. Malawak pala itong... Sa Tarlac pa lang pala, hindi na kayo magkakandaw gaga. Ano po, Madam Pyra, ano? Ngayon... Kompleto na po ako ng mga ebidensya tungkol sa anomalya ng mga YAP,
at ng mga kaalyado nilang mayor, congressman, sa mga anomalya nila dito sa lupa, sa quarry, sa kontrata. Kumpleto na po ako. Ready to fight anywhere. Okay. Yung pong nakita ko kasi dito na finailan nyo rin ng kaso yung taga DPWH. May tanong po ako doon. Kasi matagal na namin pinag-uusapan nila Jerry yan eh. Halimbawa po ako, congressman po ako, ano? Tapos ay sumali po, halimbawa yung kumpanya ng pamilya ko sumali sa bidding. Tapos, sasabihin ng congressman, hindi ako makikialam dyan. Hindi ako makikialam dyan dahil nag-divest na ako. Hindi po ito kay Congressman Rivera. Binibigyan lang po namin example. Sumali sa bidding sa isang government construction. Ngayon, ang sabi po nung DPWH, hindi ko to pwedeng i-disqualify. Kasi, kumpleto siya sa papel, pasado siya sa financial, sa technical, etc. Pagka hindi ko to pinasali, lalo akong madidemanda dito. Hindi, does it make sense to you? Actually, Katony, sa pag-aaral ko, totoo lang ito. Straight to the point na lang tayo. Ang may hawak ng DPWH ay mga congressman at senators. Hindi na iisipin ng mga district engineer na pagbibigyan ko pa to, hindi. Automatic yan, kailangan nilang pagbigyan. Kasi sila may hawak eh. Kumbaga, hindi makakatanggi yung DPWH dahil si congressman yon. Yes, congressman at senator. Hawak nila ang pondo natin na sa DPWH. Tumatango na lang ang DPWH sa mga congressman natin at mga senator. Yun po ang malupit na katotohanan. Wala na pong delikadesa dito. Wala nang due process. Rig naman po lahat ng bidding yan eh. Ay, sabagay, Diretso na lang po tayo. Sabagay, may taga DPWH na mismo nagsabi niyan na rigged ang mga bidding. Hindi, saka yung binabanggit nyo na yon, I would like to agree na may mga distrito talaga. Hindi, ayokong lahatin, mama. Ayokong lahatin. Meron kasi akong nalalaman personal knowledge na talagang kapag ka hindi natupad ni district engineer kung ano ang gusto ni congressman, it's either iaharas niya o ipapatanggal niya yung district engineer. Kaya kawawa din, sa totoo lang bagamat somehow kasama sila dun sa sabihin na nating web of corruption, nandun siya sa point na ano ba pipiliin ko? Susundin ko ba to? Mawawalan ako ng trabaho. So, parang pwede ba nating sabihin that the lesser evil here is the district engineer in this particular case na ating pong sinasite? Pare-pareho naman kasi silang kumikita. I don't know kung sino yung magiging lesser evil. The problem is kumikita rin si district engineer. Gusto rin niya Siyempre. Baka lesser kita. Baka yun ma-identify natin. Lesser kita nga lang. Pero yung mga proponent, mostly 20, 25. Meron pa nga party list dyan na nagbagsak dito ng pondo, bilyon. Ang kinukuha niya is 35. What? Anong party list yun? Sikat siya ngayon. Sikat siya ngayon? Sikat siya ngayon. Clue. May mga nakausap na kasi akong mga contractor, nagtatapat na sa akin. Opo. But again, ilang seat ho itong mga party list na ito sa Congress? Kung sikat siya, nakatatlo ba siya? Sikat siya. Swapang, dupang. Ay, sus, Maria Joseph. 35%. Grabe. 35? Grabe talaga. Well, alam nyo, natatawa pa tayo dito, but this is actually a no laughing matter. Sobrang nakakalungkot po ito. At gusto lang po namin sabihin na kami humahanga sa inyong katapakan. Hindi po madali inyong ginagawa. Ang akin lang pakiusap bantayan niyo po yung inyong seguridad. Baka sana meron man lang kayong nagbabantay sa inyong seguridad. Hindi po basta-basta ang mga binabangga nyo. And number 2, alam ko po passionate kayo dito. Kailangan naman yung inyong mga ipina-file na kaso ay based on evidence and not based on hearsay, etc. etc.
Ma'am, maraming salamat po sa pagkakataon. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. Thank you po sa inyo. Go ahead po. Yes, salamat sa pagkakataon na ma-interview ako. Ang panawagan ko sa ating mga kababayang Pilipino, tayo pa rin po ang magiging paraan, tayo ang gagawa ng paraan para makatulong sa gobyerno. Sa lalim ng korupsyon at sa lawak ng korupsyon sa buong Pilipinas, hindi po kakayanin ito ng DPWH na si Secretary Vince Dizon, hindi po kakayanin ni ICI ito. In fact, dapat nga gumalaw ang Senado. We'll see kung magpapatuloy yung Blue Ribbon Committee. Pero tayo po, kung talagang ayaw na natin ng corruption, kung sinusukan na natin ang korupsyon, tayo po mismo ang gumawa ng paraan, magmatsyag sa sarili nating mga distrito at magbigay ng ebidensya, pag-aralan ng mga documents kasi nasa website naman po ang mga documents. Yes. So nananawagan ako sa ating kapwa Pilipino, tayo na po ang magbantay. Mula ngayon sa nangyaring ito, talamak ang korupsyon sa buong Pilipinas. Kailangan po mag-participate tayo. Huwag po tayong aasa sa mga politiko, lalo na po sila ay ang mga magnanakaw. Ma'am Pyra Lucas, maraming salamat po. Sino po ba yung nasa likod nyo na yan? Kaninong painting ho ba? Kayo ba yan? Nung bata ako. Patingin nga. Umiwas nga kayo. Ayun. Oh. Para pala kayong, hindi ba kayo naging beauty queen nung araw? Pero laging muse sa school. Thank you so much po, Ma'am Pyra. Thank Ingat you, po ma'am. kayo. Maraming salamat. Sige po, salamat po. Thank you so much. Magandang umaga po. Si Binibining Pyra Lucas ng grupong UPAC. Upak. Tinan mo ang pangalan. Ako ang kinakabahan dito sa babae na to eh. Oo, Di ba? Akala ko si Congressman Rivera lang eh. Oo. Buong Tarlac. Buong Tarlac para. Lahat ng district at pati yung mga matataas na opisyal, mukhang sa probinsya. Buong sa provincial government. Parang you and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, pilitin yung makausap natin si Congressman Bong Rivera ng Tarlac. Kailangan masagot niya ito. Siya ba yung may-ari ng 7-hectare property na yan na may 4 na mansyon? At merong driving range. May driving range at ano namang oversight yung ginawa niya, kung ano oversight man o tama ba yung terminong ginamit ni Miss Pyra Lucas na garapal, makapal, na siya na mismo pumipirma ng kontrata ng gobyerno na siya ang contractor, siya rin ang proponent. Sa kanyang sariling distrito. Sa kanyang sariling distrito. What? OMG! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Pakiulit mo. Oras! 22 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Kapopoy, tanghali na! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, mas malalaking pangalan inaasahan lulutang sa pagbabalik na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Dating security aide ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa nawawala. Senador Lacson humirit ng tulong para mahanap ang testigo.
Malacanang may paliwanag kung bakit wala si PBBM sa ASEAN Leaders Photo Op. Panggigipit ng China ipinarating ng Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. Halos 13 milyong pisong halaga ng smuggled agri-products mula China na kumpiska ng customs. At 2 sementeryo sa Maynila naglunsad ng Grave Finder. Ilang araw bago ang undas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ang ating palang word of the day. Ano bang word of the day natin, kumbachero? Mention. Pakiulit mo. Mention. Don't mention it. Hindi na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na! Yan, abangan po ninyo si Sherwin Alfaro dyan sa Barangay Central, Signal Taguig City. Barangay Central, Signal Taguig City. May nanalo na! May nanalo na! Kabilis naman! Sherwin Alfaro, go! Yes, Adri at Jerry. Nako, grabe. 7 hektarya itong Barangay Central Signal dito sa Taguig. Pero sa laki nitong Barangay Central Signal. 7 hektarya. Nahabol tayo ng Lalamove na palaging nakatutok sa DJH. Yung kanyang radyo. Ayun ang kanyang radyo ayun ang kanyang kalapitan. Yun, no? Pangalan mo, Kuya? Joseph Alicante. Si Kuya Joseph. Kuya Joseph. Palagi ka nakatutok sa DJH. Yes, sir. Yes, sir. Dahil ano ba i-deliver niya? Ano ba i-deliver mo rito? Wala pa, nag-iintay pa ng booking. Okay. Tanong mo, kay Congressman, baka kailangan ng booking doon sa 7 hektarya pensyon. Sir, Congressman Bong Rivera, baka pwede naman kami maging regular na tagahapot ng mga mahalagang bagay dyan sa... Nakikinig nga. Nakikinig si Kuyang. Ayos! Sige ng 1,000 pesos yan! Yay! Salamat, maraming salamat po sa taga-Derset, kauna-una sa Pilipinas. Yun. At siyempre, ano ang ating word of the day? Mansion. Mansion. Dahil dyan, meron kang bagong mini component. Yun! Yes, meron na pong mini component from DZRH kauna-unahan sa Pilipinas. Yay! Yes, meron pang DZRH mini component, mini grocery. Diba, ang laki kasi ng mansion. Ang grocery natin nagbumukhang mini grocery. Ang laki kasi ng tracking. Yan na, para sa yan. Naku, Katonying, Jerry, hindi lang itong Lalamove ang na huli natin nakatutok dahil itong bilihan ng timba halo-halo dito sa Barangay Central Signal nakatutok din sa DZRH. Sino pinakikinggan nyo palagi? DZRH po! DZRH, sino paborito mo sa DZRH? Cesar Chavez po! Ay, si Cesar! Yay! Tignan ng 1,000 pesos! Para si Eng-Eng Anthony Taberna po at saka si Jerry Baha po. Ayun. Pangalan mo, Anthony Taberna rin Okay. Pangalan. Ano pangalan ni ate? Pangalan mo? Amy po, Amy Chavez. Amy Chavez. Kaya pala paborito si Cesar Ako, Ate Amy. Kaya naman sa mga nais mo ng 1,000 pesos na kitumutok sa DZRH, baka kayo na susunod ating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Na sa Pilipinas. Na sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ache, Chityam, Diapchit, Hun, 7:27 ng umaga. This time check is brought to you by Ace Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33 ng umaga, naglunsad ng online platforms ang Manila North Cemetery at Manila South Cemetery para mas mapadali ang paghahanap ng publiko sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay.
sa pamamagitan po ng memorial search sa www.manilanorthcemetery.ph. Maaaring makita ng user ang pangalan, petsa ng pagkamatay, section, lot at grave number ng namayapa. Meron din itong mapa upang madaling matagpuan ang lokasyon ng puntod. Samantala, sa www.manilasouthcemetery.com tampok ang grave list kung saan makikita ang buong pangalan at grave number ng mga nakalibe. Muling nagpaalala ang National Capital Region Police Office sa publiko na iwasan ang real-time social media post kung aalis ngayong Undas. Alam niyo po ba yon? Ha? Alam niyo po ba yon? Yung real-time social media post. Ayan. Halimbawa, pasakay kayo ng eroplano. At the moment, pasakay po ako ng eroplano. Kami po ay papunta ng buong pamilya ko. Wala pong naiwan sa bahay namin. Dinitali pang ganon. Papunta po kami ng Siargao. Ang balik po namin ay sa susunod na linggo pa. Ayan. So parang niyaya mo yung mga magnanakaw. Uy, alang tao doon. Na pumasok, napasukin ng inyong bahay. Ayan. Tatandaan nyo ho yan, ha? Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, layo nito na maiwasan na maging target ng mga magnanakaw at kriminal. Paliwanag ng pulisya, madalas na minamanmanan ng mga magnanakaw ang mga post na nagpapakita na bakante o walang tao sa bahay, lalo na kung may nakaparadang sasakyan. Halos 13 milyong pisong halaga ng smuggled na agricultural products mula China ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, naglalaman ng sako-sakong frozen chicken at frozen chicken breasts ang naharang na 40-foot container na idineklara bilang fishball na nakalagay sa higit 5,000 karton. Pinangunahan ni na Senator Kiko Pangilinan at Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla ang inspeksyon ng dalawang container. Pati na ako nakasama dyan. At doon tumambad ang mga puslit na frozen na manok. Lumalabas din na 413 kahon lamang sa mga kargamento ang fishball at puro frozen chicken breast na ang iba. Sabi ni Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla, isa itong halimbawa ng smuggling tactic na tinatawag na layering. Samantala, asahan na ang mas malawak na investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control project sa pagbabalik ng sesyon at muling pagbubukas ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na buwan. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas malalaking pangalan ang maaaring maungkat sa susunod na pagdinig habang may mga bagong testigo na ituturing na very important witness. Dagdag ng senador, may mga bagay na hindi pa lumabas nung nakaraang hearing na malaki ang tsansang lumabas sa susunod. Bukod dito, ipinihiwatig ni Lacson na may bago ring pangalan ng malalaking personalidad ang posibleng lumitaw. Gayunman, tumanggi muna si Lacson na pangalanan ng mga naturang testigo, ngunit kinumpirma niyang ito ay may dagdag na mga impormasyon tungkol sa mga payoffs at iba pang modus kaugnay ng ghost flood control projects. Nakatagdang magbukas muli ang Blue Ribbon hearing sa November habang hindi pa matiyak kung muling maupo bilang chairman ng komite si Lacson. Alas 7:33, sinahanap na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Orly Gutesa, ang dating security aide na tumestigo sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito'y matapos matuklasan na wala si Gutesa sa kanyang registered address. Humingi na rin ng tulong si Lacson kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at maging sa Manila Regional Trial Court upang mahanap si Gutesa. Malinaw sa Office of the Ombudsman na sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez ang nais makita ng publiko na maparusahan. Ngunit ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, bagaman marami ang lumutang na ebidensyang nagtuturo kay Ko, hindi naman sapat ang mga pruweba laban kay Romualdez. Gate ni Clavano, sa ngayon ay tanging ang naging testimonya ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa ang pinakamainit na ebidensya laban sa dating House Speaker. The evidence to show is not yet sufficient with regards to Martin Romualdez. However, with regards to Zaldico, we're already seeing more and more evidence unfold
narinig naman ho natin yung testimony ni Orly Gutesa, ngunit po, hindi na po siya sumipot sa DOJ nung in-invite ho namin siya. So, as of right now, yun pa lang po kasi ang pinaka mainit na ebidensya papunta kay dating speaker. We wish na itong si Orly Gutesa ay lumutang ulit para po ma-affirm po niya yung mga sinabi niya sa kanyang affidavit. Yun. Paano pag lumutang tas iba na sinasabi ulit? At least lumutang. At least lumutang. Lumutang. Ang importante doon, may salbabida siya. Hindi siya lumubog. Matatanda ang sinabi ni Gutesa sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na minsan na siyang nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Nilinaw ng Malacanang na kaya wala sa litrato sa ASEAN-Japan Summit si Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa hiwalay na meeting ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagkataon lamang na nasa bilateral extended meeting pa ang Pangulo kasama ang UN officials nang maganap ang photo opportunity. Gayunman nagawa naman anya ni PBBM na makahabol pagkatapos ng nauna nitong pulong. Ginawa ng palasyo ang paglilinaw makaraang punahin ng netizens ang larawan ng ASEAN leaders nang mapansing wala rito ang Pangulo. Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Napaka-importante ng photo op na yun diba? Kailangan talaga nandun. Parang hindi, itong photo op na binabanggit, yung nandun si Japan Prime Minister. Yasuhiro Nakasone. Ibigay, siya ba yung bago? Ibigay nyo na lang yung picture kay Igan. Alam ni Igan ang gagawin dyan. Kaya ni Igan yan. Merong ASEAN leaders photo op, yung puro sila lang, kumbachero. Nandun sila ASEAN lahat. Leaders. Pero ito kasi, nandun si Yasuhiro Nakasone. Sino nga yung Mother, sino nga yung Prime Minister ng Japan? Mother, si Yasuhiro Nakasone. Si Hirohito. Hindi, Emperor yun. Hindi. Sino ba? Basta. Sa presento na kayo magpaliwanag. Sabi siguro ng mga kababayan natin. Alas 7:40 na ng umaga. Narito na sila. Unahin natin ang Malaysian Filipino. Hindi, dito. Andiyan si Leto. Hindi, ito si Leto. Nasa Zoom. Si Leto. Si Let ba naman? Pwede ba namang huli pa natin yan? Baka hindi tayo pasalubungan yan. Unahin nyo si Let. Wala kaming ibang tatawagin dito kung di mauna si Let. Okay, andito. Andito na si RH14 Let Narciso mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Come in, Let! Good morning, Anthony at Jerry. Walang dapat mapag-iwanan. Wala kaming ibang tatawagin kung hindi ka matatawag. Ikaw ang uunahin namin. Alam mo na, ha? Okay na sa amin yung maliit na, yung miniature nung Twin Towers. Yung Petronas. Andiyan ka ba sa Petronas ngayon? Wala, nasa kabilang side yun hindi tanaw dito, kaya ibang building na lang yung pinapakita ko sa inyo. Ayan, pero wala nga daw dapat mapag-iwanan. Yan ang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng ASEAN at United Nations sa nagpapatuloy na 47th ASEAN Summit and related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa 15th ASEAN-UN Summit, sinabi rin ng Pangulo na dapat tiyaking nararamdaman ng mga tao ang progreso ng kanilang mga programa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat puro salita lang ang mga kasunduan, kundi may konkretong resulta sa buhay ng mga mamamayan ng bawat bansa sa Katimugang Asya. Kinilala naman ng Pangulo ang patuloy na pagtutulungan ng lalo na sa mga sakunang gaya ng bagyong Yagi at Lindol sa Myanmar. Kasabay nito'y muling hiningi ni PBBM ang suporta ng mga bansa sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council sa 2027 hanggang 2028. Nangako itong itataguyod ng Pilipinas ang rule of law at mapayapang solusyon ng mga sigalot sa rehiyon. Anthony? Okay. Hanggang kailan nga yung ASEAN Summit and related summits? Hanggang
pero bago yan ay mayroon pang mga schedule na mga meeting ngayong araw. Kasama dyan yung ASEAN China Summit. At syempre, ngayong araw din mangyayari yung handing over ceremony para sa chairmanship ng ASEAN mula Malaysia tungo sa Pilipinas. Meron bang naging bilateral meeting ang Pangulo at si Donald Trump? Meron bang ganong schedule? May sisingit ba? Wala. Actually, nakaalis na kahapon si US President Trump. Pagkatapos, parang nakaalis na pala. Isang ang talaga siya dito. Hindi mo na napakain ng laksa. ASEAN-US Summit. At saka yung peace deal ng Cambodia, Thailand. Oo. Okay, sa'yo na nga manggaling. Total nandiyan kayo. Yung bang ASEAN Leaders Photo Ops ay nandun ang Pangulo? Ando naman ang Pangulo? Wala siya, hindi siya nakasama dun sa photo pero dumalo siya dun sa ASEAN-Japan Summit. Na-late siya dahil nandoon pa siya sa extended bilateral sa United Nations. So, humabol siya. Umabot siya dun sa summit. Hindi na nga lang siya nakasama dun sa photo op. Hindi, yung photo op with the Japanese Prime Minister. Japan. Pero yung photo op among ASEAN leaders, ando naman siya. Nandun si Presidente. Hindi, kasi kalaruhin natin yun. Kasi ang iniisip ng iba, dun nga lang mismo sa ASEAN, iniwanan pa siya, hindi pa siya inintay. So yung sa photo op na wala siya, it is the photo opportunity with the Japanese Prime Minister Yasuhiro Nakasone. Sanae Takaichi. Naiba na ba? Si Sanae. Sanae Takaichi. Yun. Doon lang siya wala. Ayun. At sa photo op lang doon sa summit nandun si Presidente. Sa summit nandun siya. Okay. Yung laksa na lang, laksa. Laksa? Nakakain ka naman ng laksa dyan. Masarap daw, original. Hindi pa nga Maganap ka sa gilid-gilid mga nasi goreng, mga limak, yan. Baka hindi ka mahilig sa maanghang. Kaya ganon. Sakto lang naman. Sakto lang. Basta, alam mo na gagawin mo, ha? Kasi sandwich, mga ganyan. Oo, kung sa bagay. Kayo ba, kailan uuwi? Sasabay ba kayo sa Pangulo? Hindi, mamayang gabi ang flight ni Presidente pabalik ng Maynila. Kami ay bukas pa. Bukas pa. Okay. Dahil kami ay commercial flight. Commercial flight. Okay. Thank you. Ingat kayo dyan, Let. Maghintay kami ng mga update mula dyan sa Malaysia. At ng pasalubong. Maraming salamat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let Narciso, live mula sa KL. Puntahan naman natin mula sa PI. Saan? Sa PI, Philippines. Si RH15, Giselle Ricaport. Hindi lang basta PI, kundi Pasay, Pasay City. Meron daw biyaheng Bicol na bus terminal doon. Fully book na rin. At may bayad daw yung mga pets. May bayad? Dapat lang. RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Jerry Katingin, simula ngayong araw hanggang sa dulo ng Oktubre, fully book na rin yung mga biyaheng Bicol ng PLTV bus terminal dito sa EDSA, Pasay City para sa nalalapit na pagunita ng undas. Kaya yung mga chance passenger o walk-in nating kababayan, mahihirapan ang makasakay sa mga petsa na yan. Maliban na lamang kung may magkansila ng kanilang online reservation o kung nasa umigit kumulang 20 yung mga walk-in, magde-deplay daw sila ng karagdagang mga sasakyan. Ayon sa ticket seller na si Jolly Ruiz, karaniwan daw na biyaheng Bicol talaga yung nagkakaubo siya ng ticket sa ganitong panahon habang maluwag pa sa mga biyaheng nila patungong Visayas. Para sa mga may kasamang alagang hayop, ipinaalala niya na bayad din dapat yung mga yan na pamasahe ng isang pasahero. Isang pasahero ang katumbas? Oo. Bakit? So ano yun? Pauupuin sa katabing upuan yung aso halimbawa o yung pusa? Ganon dapat. Ganon daw dapat. Dapat ba naka-seatbelt din? Dapat naka-seatbelt? Pwede naman para safe. Ganun pala, no? Oo, isang bilang na isa. Hindi man lang 50% off. Oo. Hindi. Parang bata, di ba? Child rate. Walang ganon.
Kung ang biyahe daw ay patungong Matnog, 1,400 piso yung pamasahe ng kada pasahero. Yan din yung babayaran nung kasama mong peta. Required bang dapat pinaliguan muna? Hindi. Walang sinabi na. wala namang ganung requirement. Nako, mangangamoy yun. Lalo na kung hindi Oo. Ang binabanggit pa dito, hindi rin kasi pinapayagan na kargahin lang yung mga alagang hayop na hanggang 2 lang din yung limitasyon na dapat dalahan ng bawat mananakay. Bukod yan, pinapayagan lang yung mga pet na yan kung walang CR o comfort room yung bus na inyong sasakyan. Para sa mga bagay, hanggang 15 kilo lamang yung malilibre sa bus at kapag lagpas na dyan, may bayad na 15 pesos kada kilo. Patuloy naman yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa terminal para maagang makauwi sa kanilang mga lalawigan. Si Ka Jerry Labasa nagtatanong, pwede raw ba niyang isa ba yung anyang alagang si Boomer? Gaano kalaki ba yun? Malaki pa sa kanya yung aso. Hindi naman pwede yun. Pet lang. Pero hindi nangangagat Ayun naman pala. Tsaka pet daw niya yun. Si Boomer. Ka Jerry, sabi nga dito, kahit daw kahit yung manok, pwede ka mag-dipet. Kaya lang din lang sa istribo. Paano kung may alaga, kung ang pet niya ay ahas? Pero hindi nanunuklaw, Pero nanlilingkis. Kung makayakap. Nanlilingkis lang. Alam na alam ni Giselle yan, yung mga nanlilingkis. Alam mo, Giselle, yung mga nanlilingkis. may mga kilala ako na mahilig manglingkis. Clue! Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat, Thank you, Giselle Giselle. Ricafort. Ay, boss, Kuya Ruben de Guzman dyan sa Olongapo City. Nakikinig daw sila at siya daw pala kumbatsero ang chairman ng Mardi Gras Olongapo October Festival. Simula October 29. Bukas na ito, no? Bukas na. 29, 30, 31. Marami daw silang mga surprises sa parokya ni Kuya Ruben de Guzman. Maraming salamat, Kuya Ruben de Guzman. Ruben de Guzman, kasali lagmay. Muli ay happy birthday kay Senator Alan Peter Cayetano. APC, Senator Alan. 5229, standby. Kayo na susunod. Oras po natin, 10 minutes before 8 o'clock. This time check is brought... Ay! Kuya Jerry Cupido Asuncion, Director. Magandang morning. Colonel Byron Tabernilla, magandang morning. Birthday daw pala ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana. Happy Secretary Delfin Lorenzana, happy birthday. Binabati kayo ni Colonel Byron Tabernilla. Ayan. At magandang umaga rin kay Secretary Banoy Lopez. Ay, Secretary Banoy Lopez, yung LRT. Nagko-commute ngayon. Yung LRT pass ni, yan pangalan? Sierra Bala. Ayan, nako. Sierra Bala. Pati yung hindi lang LRT, pati yung kanyang employment status. Uy, tingnan mo na yan. Ronald, si Ronald Gadayan. Naku, ayan na. Action na si Secretary Banoy Lopez. At saka si... nakasakay lang ngayon ng medyo wag natin abalahin. Nagko-commute si Secretary Banoy Lopez At magandang umaga kay PNP Chief Melencio Nartates. Good morning. Ay, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng bahay nyo, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Habulang natin itong mga tropang mabilis. Mon Samson ng Manila Bulletin. Kumusta ba tropa natin dyan? Tropang extra rice. Hinay-hinay lang, ha? Si RD Red Maranan, nakatutok sa atin lagi. Ay, Mayong Buntag, Gerald Maranan. At magandang umaga rin sa iba. Kumusta ba mga lechon Cebu dyan? Ayan, ayos. Masarap daw. Masarap daw. At magandang umaga rin kay Tita Helen Nagales. Happy 65th birthday. Kay Lolit Mudlong David. Happy birthday. At birthday din nga pala ngayon ni Ate Lay Nagales. Ate Lay Nagales, happy birthday. Andito na si RH52 Edniel Parosa. Mabilisan lang RH52 at RH29 para makapasok. 52 Edniel Parosa. Kami na jail! 150
hanggang 200 pesos ang inaasang mawawala sa kita ng mga tsuper. Jerry at Anthony, tsuper ng jeepney ito bawat araw dahil sa 2 pesos na increase sa presyo ng diesel na epektibo na ngayong araw. Yan ang pagtaya mismo ng mga driver na nakausap natin dito sa EDSA Crossing sa Mandaluyong kasabay ng panibagong oil price hike. At ilan nila, madaliin na sana ng LTFRB ang nakabimbing hirit sa taas pasahe. Nagsumiti na kasi ng petisyon ng grupong AltoDAP pero sa ating panayan kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, sinabi niyang pag-aaralan pa ito at malamang hindi na umabot sa panahon ng undas kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga biyahero at motorista sa kalsada. Pakinggan natin ang mga tsuper. Lagi na lang ganun ang sinasagot nila, pag-aaralan. Hanggang ngayon, di pa natatapos yung pag-aaral nila. Kailangan ding itaas yan. Kung maka-undas pwede, wala naman problema. Kung tataas yung pamasahe, pag bababa naman ng diesel, pwede naman bawiin. Kumbaga, provisional lang yung para naman hindi kami masyadong hirap. Liit na nga ng kinikita, mababawasan pa dahil sa taas ng diesel. 150 up to 200 ang mawawala dito ng driver. Ang tinig dating makababayang Cambio King dito sa lungsod ng Mandaluyong. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Tunayn, gusto ka raw makausap nila kay Tunayn. Usap daw kayo on air. Usap daw kayo on air. At gusto ka rin makausap ni Miss Elaine Apit. Yun! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita.